Magnanakaw na yun yung ibako sa cross. Ako, all my life, pinaglingkuran kita. Hindi ako nagkasala sa iyo. Bakit ako pa ang pinili mo as a sin offering para sa mga pasaway na yan? Hindi siya nagsabing ganun. Subalit, nagsabi siya na, magsispend muna ako ng time sa tatay ko at ako'y mananalangin. At nung sinabi niya yun, pumunta siya sa lugar na ito at sinabi niya, Father, if it is possible, take this cup away from me. But let not my will be done, but your will be done. Amen? Amen. Amen. Grabe na puso ng Panginoong Jesus. At kung titingnan natin, kung siya nga mismo hindi siya na-spare sa load and burden and great agony just for obeying the will of the Father, how much more tayo? Amen? Siya nga ay Diyos na. Pinili pa rin niyang mahirapan at pinili pa rin niyang karguhin ang lahat ng kasalanan ng tao at magpapako sa krus para lang sa ating lahat. Amen. Kagaya nga na sinasabi ng kanta na, who am I? Amen. Naksabay ganun. That the Lord of all the earth, ano kasunod? Would care to know my name, would care to feel my hurt. Amen? So sa pagkataon po ito, ano man ang hurt na yan sa puso mo, sabi mo sa kapatid, kung meron mang scar ang puso mo, Kung meron mga scar, naniniwala ako naniniwala ako na ang Diyos na pinaglilingkuran mo at pinaglilingkuran ko, kayang-kayang ihil ang scar na yan. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! So, ang ating pong pinaka-conclusion, inaalaw po ng ating tatay sa langit ang mga pagkakataon sa buhay natin. Minsan mahirap, amen? Kasi sinabi niya that my ways are, your ways is higher than your ways, and my thoughts is higher than your thoughts. Amen? Inaalaw niya na maranasan natin ang iba't ibang mga pagkakataon sa buhay natin. Kung naaalala niyo po ang ating pong pinag-aralan noon na seasons of our life. Amen? Kung naalala niyo rin po ang topic natin ito about sa God's invitation. Anong invitation ng Lord? Come to me. At kung naalala niyo po, sinabi ko nung nakaraang linggo na although hindi kayo nakakaranas sa ganitong klaseng pagkakataon, ito yung pagkakataon nyo na ilagay nyo sa puso nyo ang salita ng tanggap nyo. Dahil when that time that it will come to you, handa ka na harapin yun. Amen? Meron kang sandata na magagamit which is the Word of God para sa pagdating ng unos, hindi ka masyasyak. Ha? Bakit ako pa? Narinig mo na yung salita ng Lord. Hindi ka masyasyak. Amen? So sabi ko nga, no, marami ba mga pagkakataon na nangyari sa week na ito? Sabi ko, Lord, sobra ka talagang napakabuti. Kasi bago mo iharap ang anak mo sa ganong klaseng pangyari ng buhay niya, inahanda mo muna siya sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng iyong salita. Amen? So kung uunawain mo po ang itong topic na to na sinabi doon na come unto me. Ang invitation ng Lord ay nandiriyan lang. Pero nasa sa iyo kung i-obey mo yan o hindi. Nasa sa iyo kung lalapit ka at yayakapin mo ang imbitasyon niya na yan. O susundin mo pa rin ang sayo. Amen? Pero ang lahat ng ito, inaalaw to ng Lord para hindi ka masira. Inaalaw yan ng Lord para mas lalo kang i-mold at para mas lalo kang i-build. Amen? Nakadesign yan not for your destruction. Pero nakadesign yan para i-build up ka for His glory. Amen? Amen. O minsan sobrang napakahirap. O minsan parang titingnan mo para bagang, Lord, para bang ginawa na talaga akong bupis kung si Ate Rosy. Lord, tad na lahat ang katawan ko. Bigat na ako, Lord. Paano pa ako lalapit sa'yo? Sobra na ako pagod, itigol. Para ako, Lord, ay nakukuba na sa mga loads na ito. Pero ano yung sabi mo, Lord? Come to me. Come unto me, all ye who labor and heavily laden, and you will give me rest. Tama yun, Lord. Kahit ako'y nabibigatan, makakalapit ako sa'yo. Kahit na ang dami-dami kong problema, makakalapit ako sa'yo. Kahit ang dami-dami kong karga, tatanggapin mo pa rin ako. Amen?
ng Diyos. Paulit-ulit kong sinasabi yan. Kasi na-experience ko yan sa buhay ko. Amen? Kaya nga sa telepono, nung tumawag si Ate Vicky at binigay sa akin ni Ate Jo, nag-pray kami. Sabi ko, ate, huwag ka munang mag-cram. Mag-pray muna tayo kasi para ako nag-cram rin sa'yo. Sabi ko, mag-pray muna tayo para bigyan tayo ng wisdom ng Lord. So, nung nagpe-pray po kami sa telepono, dama ko talaga ang bigat ng puso niya. Sabi ko, sige, iiyak mo lang. Sabi ko, mag-pray tayo. Tapos, nung nagpe-pray kami, sabi ko, i-claim natin ang blessing ng Lord sa buhay mo. Sabi ko, gagawin natin itong positive outlook. Sabi ko sa kanya, at sa oras na ito, mag-agree tayo in prayer na magbubukas ang Lord ng favor sa'yo at magbubukas ang Lord ng doorway sa'yo para malulusutan mo ang pagkakataon na to ng buhay mo. Amen? Amen! So sabi niya, iyak talaga siya. Lord, hindi ko na alam. Ang gagawin ko nandito ako nakastuck sa ano. Grabe talaga yung awa ko rin sa kanya. Nangiyak-iyak rin ako sa kanya. Habang nagpe-pray kami, grabe talaga yung presence ng Lord. Amen. Tapos sabi ko, alam ko na ang Diyos na kasama natin, ang Diyos na pinaglilikuran natin, siya ay totoo. At kung ano man ang load na dala-dala mo at burden mo, sobra siyang concerned sa'yo sa pagkakataong ito. At naniniwala ako na siya ang makakalusot sa'yo. Amen? Amen. Kaya nga, sobrang napakabuti ng ating Diyos. Amen? Minsan, ang daming unos, ang daming hirap, pero patutunayan pa rin niya na siya ay faithful at siya ay good. Amen? So, ang mga bagay na to, inaalaw to ng Lord para makita mo ang kanyang gagawin. Amen? Kasi minsan ang Diyos, marunong yun, magaling rin ang ating Lord mag-display. Kumbaga, gusto rin magpakita gilas ng ating tatay Amen? Inaalaw niya yan. Kasi kung hindi niya yan iaalaw sa buhay mo, hindi mo marirecognize ang ginawa niya. Amen. Sasabihin mo lang na, oo, nakalusot ako doon. Sabi, galing-galing ko kasi. Oo naman, syempre. Lalo na pag medyo pero pag medyo idinaan ka ng Lord sa butas ng karayom, amen? Amen. Pag nakalusot ka doon sa pamamagitan ng biyaya niya, at naranasan mo talaga todo-todo sa buhay mo, kung paano kanya inusos, sabi mo, oh, praise the Lord, hallelujah! Ang Diyos na ito na pinaglilingkuran ko ay totoong Diyos. At ang Diyos na ito ang naglusot sa akin sa butas ng karayom. Tunay nga na walang imposible sa Kanya. Amen? So kung hindi ka kaya pinadaan ng Diyos diyan, masasabi mo kaya yan? Sabihin mo siguro, oo naman, syempre smart ako. Yung mga credential ko yan sa mga university, naku, wala yan. Isang question lang yan na immigration, naku, napapatulala yung Amen! So minsan inaalaw ng Lord yan para makita natin kung gaano siya ka-smart. Amen? Para tayo ay madadown, subalit siya ay ma-lift up. Amen? Inaalaw yan ng Lord para mag-glorify siya ng todo-todo. Kaya lang siguro baka tatanong